Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay ating pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Kung saan ang sabi po rito ay BlackRock CEO teases feasibility of an XRP ETF. Kaya yan, mukhang ang BlackRock daw po base sa CEO nito ay mukhang i-consider po niya na mag-apply ng XRP ETF. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan po ang sabi rito ay asset management firm BlackRock is steering interest within the cryptocurrency community by hinting at the potential launch of an XRP-based exchange-traded fund. Kaya yan, ngayon ay pinagkakaguluhan daw po ng crypto community itong si BlackRock. Yan, kung saan ay isa pong malaking asset management firm. Sapagkat nagbibigay daw po ito ng palatandaan na mukhang siya ay magla-launch ng kanyang sariling XRP-based na exchange-traded fund or ETF. Yan, parang katulad na rin po ng spot Bitcoin ETF. Kaya pag nangyari ito ay talagang makakatulong po ito sa pag-angat ng presyo ni XRP. Although the firm hasn't officially confirmed plans for an immediate spot XRP ETF filing, speculations has heightened following cryptic comments from BlackRock CEO Larry Fink and the company's involvement in other cryptocurrency ETF proposals. Kaya yan. Ngunit, wala daw pong official confirmation. Yan ang BlackRock kung sila nga ba talaga ay mag-a-apply ng spot XRP ETF. Ayan. Ngunit meron po kasing inilabas ang CEO ng BlackRock na si Larry Fink. Ayan, isang cryptic message po ito kung saan ay base po sa pag-unawa ng karamihan ay mukhang meron silang plano na mag-file ng kanilang spot XRP ETF. The U.S. Securities and Exchange Commission's continued legal battle against Ripple, the company behind XRP, has raised doubts regarding the potential approval soon. Yun nga lang at kasulukuyan pa rin pong nagaganap kasi ang legal battle sa pagitan ng Ripple at ang US SEC. Kaya ito po yung parang nakikita ng karamihan na humahad lang sa mga malalaking asset management na katulad ni BlackRock na i-consider na mag-apply ng kanilang spot XRP ETF. Kaya marami pong nagkakaroon ng pagdududa ayan, kung ito nga ba talaga ang binabalak ng BlackRock. In July 2023, a judge presiding over the SEC's lawsuit ruled that while XRP isn't classified as a security when traded on retail exchanges, it holds that status that when sold to institutional buyers. The legal proceedings are ongoing with a trial set for April 23, 2024. Ayan. Hindi pa natatapos yung labanan or legal battle ng Ripple at ang US SEC at magpapatuloy po yung kanilang legal proceedings na ito dito po sa paparating na April 23, 2024. However, analysts are skeptical about the prospects of an XRP ETF gaining approval. Townsend Lansing, the head of product at CoinShares, emphasized that an XRP ETF feasibility hinges on the SEC acknowledging XRP's non-security status. Kaya yan, meron pong isang analyst dito na skeptical or meron po siyang malaking pagdududa na kung magkakaroon nga ba talaga ng approval ang XRP ETF. At ang analyst na skeptical na ito ay walang iba kundi si Townsend Lansing. Siya po ang head product ng CoinShares. Kaya ayan, ayon po kay Townsend Lansing ay
magkakaroon lamang daw po ng XRP ETF sa kondisyon na ang SEC mismo, US SEC mismo ang siyang mag-acknowledge or mismong magsasabi na si XRP ay isang non-security na asset. Scott Johnson, a general partner of Van Buren Capital, echoed the sentiment, deeming the likelihood of approval very slim and suggesting that it may necessitate a change in leadership at the SEC. Kaya ganun din po itong si Scott Johnson. Ayan. Siya po ay isang general partner ng Van Buren Capital. At yung kanyang sinabi rito ay mababa rin yung tsansa na magkaroon ng approval ang spot XRP ETF. Kaya yan, Fink's caution response to inquiries about XRP ETF, I can't talk about that, has been interpreted by XRP enthusiasts as a potential indicator that BlackRock is at least contemplating the idea, instilling optimism in the XRP market. Kaya yan, yung sagot po kasi ni Larry Fink dito. Yan, si Larry Fink po ulit ay siya po ang CEO ng BlackRock. Yan, tapos ang sabi kasi niya rito, tinanong kasi ng community ni XRP. Yan, kung ano yung masasabi niya tungkol dito sa XRP ETF. Ay sinabi niya, I can't talk about that. Yan, hindi raw siya makakapag-labas ng pahayag tungkol dito. Ngayon ay yung pagkakaintindi ng mga XRP enthusiasts dito sa kanyang sinabi na ito ay at least isa raw po itong potential indicator na malamang ay baka talagang mag-apply sila or magpa-file sila. Kasi at least ay parang pinag-iisipan po nila yung tungkol sa bagay na ito. Ayan, recent reports citing sources with direct knowledge of the matter suggest that BlackRock doesn't have immediate plans for a spot XRP ETF. This disclosure emerges during a dynamic period of the cryptocurrency market, particularly concerning the emergence of ETFs for various digital assets. The influence of major financial institution on the cryptocurrency market is substantial. Statements, decisions, and actions by industry behemoths like BlackRock have a ripple effect on market sentiment and investor confidence. While BlackRock's current lack of immediate plans for a spot XRP ETF doesn't definitively determine the future, it adds complexity to ongoing discussions about the feasibility and regulatory viability of ETF for a diverse range of digital asset. Ayan. Kung talagang mag-a-apply talaga ang BlackRock ng kanilang spot XRP ETF ay talagang mukhang ito po talaga ang hahatak yan sa market price ni XRP. Kaya ngayon marami pong umaasa na sa madaling panahon ay mag-apply na ang BlackRock ng kanilang spot XRP ETF. Tayo hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.